Guys, ngayong gabi, eto nagyayelo ko ng tuhod ko. Ayan. Niyeluan ko yung tuhod ko. Dahil namamaga, inaatake na naman ako ng gout. Sobrang sakit niya, parang mapuputol yung tuhod ko, parang maghihiwalay. Bro! Okay guys, mabalik tayo. Paano nga ba ako nagka-gout? Patay gutom kasi ako eh. Hindi, wow. De, joke lang. De, totoo. Paano nga ba nagkaka-gout? Kasi ako dati, hindi rin ako aware eh. Kain lang ako ng kain ng gusto ko. Yung gout kasi guys, magsisimula yan kapag taas ng uric acid mo. Paano nga ba tumataas yung uric acid? Sa mga kinakain natin yan at iniinom. Pag patay gutom ka at di ka mapigilan, yari ka, yari ka. So ano-ano nga bang pagkain ang dapat mong iwasan para hindi tumaas yung uric acid mo? Para hindi ka matulad sa akin na mataas yung uric acid ko kaya ako nagkaka-gout. Masakit kaya wag nyo nang pangarapin ang mga pagkain na matataas sa purin. So ano-ano nga ba yon? Kasi ito guys yung binata pa ako kasi matakaw ako sa laman loob. Mahilig ako sa mga pritong isaw, pritong atay. Dati kasi guys, kapag pumupunta ako ng Santa Cruz, Laguna at uuwi ako, pagbaba ako ng Star Mall, unang-unang pupuntahan ko doon yung piniritong isaw ng manok. Nakakaraming stick ako noon. Hindi ko alam na mataas pala sa purin yon, yung mga laman loob, yung atay, at ito pa yung baka, at saka mga tulingan at tuna. Di ba? Yung mga masasarap pa, yung mga bawal. Tsaka yung nagtatrabaho pa ako guys sa SM Muntinlupa, kada break time ko doon ng 15 minutes lumalabas ako para kumain lang ng 3 dos na tinatawag. 3 dos yung popis. Kasi 2 pesos lang yon, nakaka 20 akong piraso noon, 20 o 10, ganun yung kinakain ko kapag break time. So isa din yon sa nagpataas ng uric acid ko. Kasi nga, laman loob yon, baga yon ng baka. Patay gutom kasi. Patay gutom kasi. Tsaka yung pag-iinom ng beer. Isa yon guys, isa sa nagpapataas ng gout, yung pag-iinom ng Red Horse. Doon din namamaga yung pa ako kapag nagiinom ako ng Red Horse. Kasi nga yung kasagsagan ng kabataan natin, panay ang inom ko. Panay ang inom naming magtotropa na inaabot pa kami minsan ng madaling araw. So ano bang malay ko, di ba? Kasi naman tayo, wala naman tayong alam dati. Basta masarap, kinakain lang natin ng kinakain. Pero ngayon na tinamaan na ako ng gout, alam ko na yung mga bawal, pero minsan kinakain ko pa din. So, matigas kasi yung ulo ko, kaya yan, namamaga pa din paminsan-minsan. Pero nitong tag-ulan, dumalas yung pagmamaga niya. Ang sakit talaga, ang sakit talaga. Kaya kayo guys, kung bata pa kayo at mahilig din kayo sa laman loob, basta sa mga laman loob, bawas-bawasan nyo na yung kain nyo ng laman loob. Dahil kung ayaw nyo maranasan nyo o maramdaman nyo yung sakit ng nararamdaman ko. So paano guys, hanggang dito na lang. So kung napanood mo to, maraming salamat sa'yo. So umiwas ka na sa mga bawal. Huwag kang umiwas, bawasan mo lang.